guys! So, ayan, may konting rest day tayo, mga 2 hours. Rest hours. So, yung rest hours na yon, I'm going to do like anything that will just feel relaxed. Ano? Anong pinagsasasabi mo? Oy, nigga girl, wait! So, ayun na nga, hayaan nyong sayangin ko na naman ang 11 minutes ng inyong buhay sa panonood ng walang kakwenta-kwentang video ko ngayon. Anyway, biglaan lang kasi nga nagugutom ako and out of nowhere, nakita ko nga yung pasta, nakita ko yung cooking cream, nakita ko yung giniling na pwedeng gawing meatball. So, that's it. Yun na ang naisipan ko. So, nakikita nyo ngayon, pinapakuluan ko yung pasta. Ayan. And according sa instruction, hahayaan natin siyang kumulo within 8 to 9 minutes. Pagkatapos niyan, tatakpan ko muna siya and let it boil. Ayan na guys, ready na yung pasta at tatanggalin ko na siya sa kaldero. Kaldero talaga. Tatanggalan ko na siya ng sabaw para, anong sabaw girl? Medyo nahihirapan akong magtanggal ng tubig. Gawa nga ng wala akong strainer. Hindi pa ako nakakabili. Kaya ayan, mano-mano muna tayo. So, medyo mahirap siya. At alam nyo ba na talagang napaso ako dyan? No choice. So, ayan, sinasalin ko na nga yung pasta para iset aside muna natin. And after that, ipiprepare na din natin yung mga kailangan para sa pagluluto. So, it's a simple recipe lang guys. So, pwede nyo siyang gawin sa bahay at mapapamura kayo na masarap pa. In fairness naman dito sa pastang to, pinahirapan akong magtanggal ng tubig. Mahirap talaga pagka mga manual lang ang ginagamit. So ayan, lesson learned, bumili na ng strainer pag may time. Kasi in fairness nakakaubos ng pasensya ang pagtatanggal ng tubig ng ganito in fairness. As you can see, nahiwa ko ng sibuyas na pagkapangit-pangit ng hiwa. Anyway, that's fine. Hinalo ko na siya sa may beef. At sa nakikita nyo, medyo matubig-tubig yung beef kasi nagkamali ako. Inilagay ko siya ng direct sa tubig habang frozen. So, ayan, hindi ko na siya masala ang gawa ng wala akong strainer. So, ang nawawalang strainer, bow. Isinisi na lahat doon. Ayan na guys, seriously speaking, ang hinalo ko sa beef, ground beef na to, was salt, pepper, nilagyan ko siya ng cornstarch para i-marinate ng konting oil, ng isang perasong itlog, and tadan, ayan, meatballs na siya. Medyo pangit nga lang yung pagkakaballs kasi medyo nagmamadali na tayo at time check, 11:45 na ng gabi. And habang nagbobola-bola tayo dyan, ayan naman yung kaldero, nakasalang na para mainit na. And piprituhin naman natin yung meatballs na ginagawa natin. Mas masarap na prituhin kasi pagka ilalagay lang natin siyang ganyan na hindi piprituhin, magwawasak-wasak yan. So parang giniling lang din ang labas pagka halimbawang hinalo na natin sa pasta. So, here you go. As you can see, umusok na yung pagpiprituhan natin and I'm going to put oil. Ayan, painitin na muna natin ng konti ang oil bago prituhin yung mga meatballs na yan. And as you can see, ayan na nga, medyo nagmamadali na ako para matapos na din ang lahat. And while nagpapainit ng mantika, and ayan na, mainit ng mantika at ilalagay ko na to one by one. While hindi pa ako tapos magbola-bola dyan, pero yung mga ready na to cook, to fry, ayan, inilalagay ko na. So, hopefully, maayos naman ang kalabasan. So far, yung ingredients natin is very easy and you can find it anywhere, anytime, inside your house.
Normally guys, ako, mahilig akong mag-invento ng mga pagkain. So minsan yung asawa ko, nagtataka na lang sa akin kasi kung ano-ano na lang talaga ang pagkain na na-invento ko. Nagugulat siya. Kung ano kasi yung available sa bahay, hindi ko siya sinasayang. Talagang ginagawan ko siya ng paraan para hindi patapon. So yun ako. Kunyari, may rice, may nakita akong itlog. Fried rice agad yan. Itlog, may kamatis. Itlog, kamatis agad yan. So minsan nga pag mga beef soup, yun, pag may nakita akong pasta, magboboil ako ng pasta, isasama ko sa beef. So, papainitin ko. Parang sopas na din ang labas nun. Imimix ko lang yung macaron at sa beef soup para hindi lang din masayang yung ulam. So, kung ano-ano lang talagang naiimbento ko para lang makasave. Kasi, syempre, hindi lahat ng bagay is nahihingi. Binibili talaga. Saving is life dito sa abroad. And I almost done. Actually, half pa lang yan sa mga kailangan gawin. Ayan, meron pang natitira. Kasi itinigil ko lang konti kasi medyo kailangang bantayan. Kasi nga, as you can see, yung pinaglulutuan ko is medyo, ano na din, what do you call that? Sira na din. Madali na siyang masunog. So, kailangan ng palitan. Wala pang pampalit. Ayan, kailangan natin siyang bantayan kasi nga, ayan, as you can see, madali siyang masunog. Kaya tinigil ko muna yung paggawa ng bola-bola. And habang binabantayan siya, binaliktad ko na siya and hopefully hindi siya ano ba tawag doon, masira yung pagkakaballs kasi hindi nga siya yan, medyo okay, ano pa siya. Kasi nga hindi nga siya ganun kaayos yung pagkaka-meatballs ko, pagkakaballs ko. So, masusurvive natin yung gabing to. Halata sa kamay ko na nagugutom na. Well, konting tiis na lang and everything will be done. Ang daming alam. So ayan guys, finally tapos na tayong mag-fried ng mga meatballs and as you can see, ayan nga, nagsusutay na ako ng onion and we're just going to make it like a golden brown. After that, ilalagay na din natin yung mga meatballs na finry natin earlier. Okay, and the procedure will be as follows. Sus! And here you go, ilalagay na natin ang mga meatballs na finry natin. So, ayan. Ang paghahalo guys, make it slow only, slow motion, para hindi siya durog. As you can see, medyo natatakot pa akong ihalo siya ng ganun kasi nga alam kong hindi maganda yung consistency ng pagkaka meatballs ko sa kanila. Consistency, please explain. So ayun, here you go. Okay guys, moving on to the next procedure. As you can see, nilalagyan ko na siya ng cooking cream. Ayan. And for your information, ito ang cooking cream na gusto kong ilagay sa lahat ng niluluto ko. Kasi bukod sa masarap, mura na. And hindi siya ganun ka, do you know that na parang may oil. Parang may oil siya. So hindi siya ganun. Parang fatty yung labas. Hindi siya ganun. And ayan na nga, hinahalo ko na siya para makover lahat ng meatballs na nandyan. And again, slowly kasi nga ganun ang nangyari. And after that, I'm going to put the fresh milk. Pwede din siyang, ano ba yan? Ba't ako nabubulol ba? Pwede nyo din siyang i-add ng evap kung may evap kayo. But ako kasi mas preferred ko ang fresh milk. Lalo na pag nagluluto din ako ng pasta or seafood soup. Mas preferred ko ang fresh milk na inilalagay. But you can put evap as well. Ayan, I add already and after that, let me just prepare the water. I'm gonna add the water as well para yung hindi siya masyadong malagkit. Ayan, so water ang pang-balance ko dito para hindi siya masyadong malagkit. And after that, we're just going to mix it all together. And here you go, bumubula-bula na siya. For now, I'm going to cover it and I will let it boil like 5 minutes. Para after that, mailagay natin yung paminta, yung salt, yung asin. Kasi titimplahan pa natin siya. So, ayan, ang mali ko guys. Ang mali ko na naman.
napalakas ko yung yung heat niya, napalakas ko, kaya medyo, as you can see, medyo nagbuo-buo siya. So it's supposed to be not like that. Kailangan pala hahaluin pa ng konti, yung medyo may tamang halo lang. But anyway, let's continue the procedure. I'm adding the pasta now, and here you go. So konting halo lang, and I'm going to set it for a little time, like 3 minutes, para lang mai-mix yung pasta sa sauce niya. So happy dinner everyone. Hope you enjoy my video. Here you go everyone, presenting my white pasta, meatballs, Juliana pasta. Ang daming alam, but in fairness guys, masarap. So simple recipe but yummy. Bye-bye!